Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po sa survey, latest survey ng SWS, pinakamarami pong bilang ng mahihirap na Pilipino ngayon. Pinakamarami pong bilang ng mahihirap na Pilipino, 63%, record breaking for 21 years, no? Na-break po ni Marcos yung record sa pinakamaraming self-rated na mga mahihirap, no? Iyan. Dahil po ngayon ay ano po tayo, susuriin po natin tong survey na para talagang makatotohanan tayo, kinikilala naman natin yung SWS, no? Yan po, record breaking, kumbaga dapat pabor na sa atin yung iba, di ba? Kung marami naghihirap kay Marcos sa panahon ni Marcos, bakit yung ibang same na SWS survey, bakit hindi naman pumapabor sa atin, no, mga pro Duterte? Ano po yung sinasabi ko, yung ibang resulta naman po ng survey sa kasawiang palad, marami din po ang may gustong ma-impeach si VP Sara, no? At saka ano pa ba? 41% po ang may gustong ma-impeach si VP Sara, samantalang 35% lang yung ayaw. At 10 sa 12 senatoriables ay hindi naman pala 10, siyam, kasi yung isang si Ben Tulfo ay papasok, no, sa survey SWS. Ito po purely SWS. So bakit po kontra-kontra? Yan po ang papaliwanag natin. Susuriin po natin itong mga ito pong mga SWS survey. Ano po ang sinasabi nito? Tayo ba ay naniniwala rito o hindi? May kaugnayan po ba yung dami ng nagsasabing mahirap sila? Ngayon, pinakamarami po for 21 years, no? At ang nagsasabi na si VP Sara ay dapat ma-impeach. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kayo naman sa TikTok, kayo po ay ano na, ano ba yung tawag dyan? Mag-follow na kayo. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pero bago po natin simulan yan sa topic, ay setahin po muna uli natin, no? Kumusta na? Kumusta na Erwin, Erich, Sylvester Tulfo? Tuloy pa rin ba? Tuloy pa rin ba sa panlilinlang sa mga Pilipino na ikaw ay TNT pero nakuha mo yung mga anak mo? Yung pamilya mo, nakuha mo dyan? Galing, no? Yung mga legal po, napakahirap kumuha ng pamilya. Pero yung TNT, nakuha po ni Erwin Tulfo. Hindi pala, ni Erich. Okay lang. Wala kang nakikitang mali sa ginagawa mo. Okay lang sa'yo na linlangin hanggang sa kasalukuyan. Patuloy tayong nililinlang ni Erich Sylvester. Merlin Palermo, thank you very much sa 10 Hong Kong dollars. Yan. Kayo naman po dito sa sa TikTok, likes lang kayo, rose. Magregalo kayo. Okay. Punta po tayo, no? Ang ito po, real talk po natin. Pag sinuri niyo po talaga yung mga survey, mahihiwagaan talaga kayo sa mga Pilipino, no? Sa isang banda, umaangal sila na yung krimen natin ay bumabalik na po yung mga droga. Katunayan po kahapon yung balita, no? Sa mga hindi pa po nakabalita, kahapon po binalita natin
na isang lolang 84 years old ay yun nga po, no, ginahasa ng isang adik. Bedridden na to, ha. Yan po yung sinasabi na nag-extend ng oras. Hindi naman mga adik yan dahil gusto nila mag-addict. Kung hindi, karamihan dyan ay nag-extend ng oras. Eto ba, General Marvin, nag-extend ng oras to? Okay, at marami pa pong balita. Huwag na po kayo magulat sa mga susunod na panahon. Panay ganyan na po ang balita natin, no? Yan pong ang makakagawa lang po ay mga adik. Ang pinagtataka ko lang, nasaan na po, no? Oy, thank you sa mga nagbibigay ng rose at Jack. Nasaan na po yung mga tagapagtanggol na biktima daw tong mga to? Oh, Laila de Lima, Risa Hontiveros, at lahat po ng tagapagtanggol ng mga adiksyones. Pagtanggol nyo po to, bagong-bagong balita. Kapapasok pa lang kagabi ng balita na yan. 84 anyos, bedridden na lola. Ginahasa at pinatay. Ipagtanggol nyo po at biktima yata yun, di ba? Okay. Self-rated. Ito po ay record-breaking na naman po. Lahat po ng ginagawa ng ating gobyerno, record-breaking. No? Hindi po sa kagandahan. Record-breaking po. Negative. No? Record-breaking. Pinakamaraming na ibentang ginto. Record-breaking. Record-breaking tong gobyerno na to. No? Okay. Ngayon po, nagsasabi yung mga Pilipino, 63%, pinakamataas po ng bilang na nagsasabi na sila ay mahirap. No? Pero alam nyo po, alam ng tao yan, ramdam nila ang mahal ng presyo ng mga bilihin. Hindi pa rin po bumababa, hindi na natin kinakaltasan yung mga pumapasok na bigas. Sabi nila, tanggalin ang taripa, babaan ng taripa ng bigas, bababa presyo. Hindi pa rin po bumababa. At ang iniinsulto pa kayo. Meron na raw silang binibentang bigas, 36 pesos. Pero sa kadiwa. Ito po, para po sa impormasyon ng lahat ng nasa gobyerno. Hindi po lahat ng lugar sa Pilipinas ay may kadiwa. No? Ako po, tanang buhay ko, hindi pa po ako nakakakita ng kadiwa ngayon na nagbebenta ng 36. Yan po ang solusyon nila. Sa lahat ng mga suliranin natin, ang solusyon nila, pang-press conference lang. Hindi talaga pambuong Pilipinas. May masabi lang na may nagbebenta ng 36 pesos. Hindi nga yun Crazy Brooks eh. Kahit ba nakakain o ano, hindi pa rin nating makikita yan dahil sa Kadiwa Center lang eh. Hindi ba pwedeng ibenta nyo yan sa lahat? Real talk po yan. Napakarami pong record-breaking nitong bansa na to. O ngayon po, sa normal na buhay, no? Sa normal na buhay po, yung mga katulad ni Erich Sylvester Tulfo na nameke ng papeles, magre-resign na po yan. Sa kahihiyan. Dito po sa atin, sa gobyernong ito, wala pong hiya-hiya. Number 1 pa yan pagdating sa survey. Di ba? Ganyan po tayo kalupit. Tapos magtataka tayo mga Pilipino, bakit maraming mahihirap? Okay. Kasi naniniwala tayo sa mga katulad ni Gadon. Ano ba sinabi ni Gadon ngayon? Ito po sinabi ni Gadon ngayon. Ngayon, ha? Okay. Sabi ni Gadon, kaya lang nanalo si BP Sara dahil sa Marcos loyalist votes. Ang tanong, sinagot niya rin eh. Ang pinaliwanag ni Gadon kung bakit mas mataas yung boto ni BP Sara kaysa kay BBM. Kasi imposible, di ba? Mas mataas yung boto ni BP Sara
Pero ang nagpanalo yung mas mababa boto. Sabi raw ni Gadon, kasi nga, pati yung mga hindi BBM, binoto si BP Sara. Alam mo pala eh. Bakit mananalo? Pati daw, meron daw bumoto, Lenny Sara. May bumoto raw, Isko Sara. May bumoto raw, Pacquiao Sara. Alam mo pala eh. Bakit mo sasabihin na ang nagpanalo kay Sara ay BBM loyalist? Isa pa. Huwag mong baliktarin yung kwento. No? Huwag mong baliktarin. Palalabasin mo ngayon na si BP Sara ang nanligaw kay Bongbong Marcos. Baliktarin nyo na lahat yung kwento nyo. No? Si BP Sara na nagpunta sa Ilocos. Hindi na yung magkapatid. Lahat na. Baliktarin nyo na kwento lahat. Na nagmamakaawa si BP Sara na maging Vice President ni Bongbong Marcos. At dahil po dyan, dahil nauuto tayo lahat, marami po sa atin nauuto, okay lang sa atin, angal lang tayo. Ito ang problema ng Pilipino. Badong, ramdam ng mga Pilipino yan, ramdam po nila yung kahirapan. Ramdam nila yung taas ng presyo ng bilihin, ramdam po nila. Kasi namamalengke yung mga yan. Ramdam nila na niloloko tayo ng gobyerno. Ramdam nila. Pero mo sabihin ng gobyerno, mayaman ka na. Pag ikaw ay nakakakain ng 21 pesos sa loob ng isang kainan, tama ba? Magkano? 46? O 64? Hindi ko na matandaan. 64 pesos. Mayaman ka na sa loob ng isang araw. Yan ang poverty alleviation ni Gadon eh. Pag kayo nakakapunta ng mga mall, mayaman na kayo. Kaya yung mga nagtatanggol, ako nga, nasa mall ngayon eh. Sasabi, 63 pesos per day o 64 pesos. 65 pesos per day, mayaman ka na. Naniniwala naman tayo. Sabi nung iba, peke yan. Peke yung survey na yung mga Pilipino gustong ma-impeach si BP Sara. Hindi po eh. Ako naniniwala po ko sa SWS eh. Naniniwala po ko na maraming Pilipino nauuto pa rin ito nila Gadon, nauuto pa rin ng gobyerno. Bakit po? Dalawa lang yung so far. Dalawa lang yung mukhang papasok sa atin, si Bato at si Gulang sa mga senatoriables. Yun po ang tingin kong problema ng mga Pilipino, no? Ang problema ng mga Pilipino, harap-harapan na, alam na natin yung problema. Pero imbes na solusyonan natin yung problema natin, madadaan pa rin tayo sa pamimigay ng ay salamat naman kay Martin, namigay ng ayuda, ay salamat kay Congressman, ay salamat. Kayang-kaya tayong utuin. Ang lalaki ng perang nawawala, nagbenta ng ginto, nasaan ang pinagbentahan? Daang bilyon. Kinunan ng 117 billion yung PDIC. Nasa napunta yan? Kinunan ng billion-billion, 80 billion, kung magkano man billion, 60 billion, yung PhilHealth. Nasaan yung pera niyan? Billion-billion. Pero hindi. Makikinig pa rin tayo. Magnanakaw si BP Sara. 125 million. Wala naman nagsabing magnanakaw. Wala naman nagsasabi na ninakaw ni BP Sara yung 125 million. Parang may mali. Parang mayroong anomalya. Sinabi ba ng COA na may anomalya? Merong Mary Grace Piatos eh. Hindi naman tao si Mary Grace Piatos. Ang dali po natin kasi, no? Ulit-ulitin lang sa media na may kasalanan si BP Sara,
bitin lang sa media, kahit kayo na mismo, opo, kayo na mismo ang nakaranas ng panahon ni Duterte. Nakakasama po ng loob kasi naranasan natin pare-pareho eh, na ang ganda nung war on drugs ng panahon ni Tatay Digong. Tahimik, pati po yung mga adiksyones sa mga lugar ninyo, nanahimik, nagtabaan, nagbagong buhay. Dahil takot na mamayapa. Tahimik ang ating, wala tayong iniintindi. Build, build, build. Sangkatutak ang proyekto. Saksi kayo. Kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino. Papunta na tayo sa pagyaman. Hindi tayo niloloko. Hindi tayo sinasabi, mayaman ka na kasi 64 pesos ang kinakain mo. Nalinis ang kapaligiran, yung dating taihan ng mga dilawan dyan sa Roas Boulevard. Yan pong Dolomite Beach ngayon. Taihan nila yan eh. Ang bantot dyan noon eh. O, kita nyo. Kaya daw ako tumaba. Ayan, ganyan lang sila. Hindi ka ba apektado ng mga matataas na presyo? Mayaman ka ba? Press de stasyon? Mayaman ka ba? Hindi ka naapektuhan ng paghihirap ng mga kapwa mo? Alam natin ang problema. Alam natin, pinamumukha sa atin ng mga congressman. Yung mga mamahalin nilang bag, yung mga mamahalin nilang relo, yung mga mamahalin nilang sasakyan. Pinamumukha sa inyong mga dukha. Pero, sasabihin pa rin kayo, ang magnanakaw si Duterte. Ngayon lang po ako nakakita ng magnanakaw na tao na napakasimple ng bahay, napakasimple ng pamumuhay. Ay hindi, tinatago lang yan. Tinatago? Ilang taon na ba si Tatay Digong? Mag-80 na si Tatay Digong. Kailan niya i-enjoy yung mga ninakaw niya? Kailan niya i-enjoy yung trilyon-trilyong ninakaw daw ni Digong? Nagkukunwari pa rin siyang mahirap hanggang ngayon? Daan-daang bilyon yun nang nawawala. Pero sasabihin pa, may 81 billion si Pulong. May 81 billion si Pulong. Tinignan ko kung ano yung sinasabi nilang 81 billion. Alam niyo po kung ano? 81 billion, budget yun ng DPWH. Si Pulong pala ang DPWH ng Davao. Tignan niyo po sa Davao kung walang napagawang proyekto doon. Opo, may pera po si Kitty. Pati si Kitty ngayon, sinasama na. Kita nyo na? Pati si Kitty Duterte. Ganyan po kasalaula tong mga to. Pag narinig kayo ng mga kapatid ni Kitty, hayop kayo. Ang bata pa nun ng tao. May trabaho ba si Kitty? Tanga ka ba? Puta, tanga pala to eh. Kumikita yun. TikTok. Bata pa lang naghanap buhay na si Kitty. Hindi mo pa ba alam ang kita ng mga TikToker? Ako hindi kumikita sa TikToker kasi TikTok kasi hindi kayo nagbibigay. Endorser. Puta, nagtataka kayo. Alam mo, pag mga tanga talaga ang mga tao, walang kinalaman eh. Kami, dakdakero lang kami. Wala kaming kita kasi hindi kami nag-endorse ng produkto. Meron ba kayo nakita in-endorse kong produkto? Si Katie. Kita nyo ha? Ugali nila yan. Mukhang mahirap naman si
nagkukunwari pa rin si Duterte na mahirap. Nakita nyo ba bahay Duterte? Ikumpara nyo sa mga hinahangaan nyo mga congressman. Sige lang, ikumpara nyo lang. May nagkumpara po. Eto talaga maawa kayo eh. May nagkumpara dun sa bahay ni Tatay Digong. Yung tinitira niya talaga. At saka yung bahay ng driver ni De Lima. Yung si, anong pangalan nun? Yung driver ni De Lima, yung nakalimutan ko na. Yung frailties of a woman niya. Kayo wag na kayong masyadong makakapal ang mukha ninyo. Pati hindi si Junel, si Dayan. Tama, si Dayan. Pati si Kitty, idadamay nyo sa katarantaduhan nyo na hindi politiko yung tao. Nakita nyo ba mga Marcos na na pumorma ng katulad ni Tatay Digong? Ugali. Ibig nyo sabihin hanggang ngayon nagkukunwari lang si Tatay Digong? Pero magnanakaw. May kaso bang pagnanakaw si Digong? Wala. Wala pala. Pero yung idol nyo, may kaso bang pagnanakaw? Sang katutak? Alam nyo, maganda na rin eh. Nabasa ko lang dito sa Kasi dati, kwento lang yan eh. 'Di ba? Kwento lang yan na walang hiyayang mga Marcos. Kwento lang yan na magnanakaw yung mag-asawang Marcos. Kasi hindi natin hinabutan eh. Inabutan ko yan. Bakit naman hindi? Pero batang-bata ka pa lang. Wala ka pang kamuwang-muwang. Ngayon nakita po natin sa aktual. Pero itong mga hayop na to, aktual na nga, hinahanap na saan yung pinagbentahan ng ginto, saan yung pinagbentahan ng kung ano-ano. Aktual na, nakita na nila na nagbenta ng ginto. Nakita na nila na nagkumuha ng 117. Ano sabi ni Vic Rodriguez? Makinig kayo hindi ako to, Vic Rodriguez. Ang sabi ni Vic Rodriguez, ninakaw yung 117 billion ng PDIC. Dinirekta na, ninakaw. Saksi na kayo, buhay kayo ngayon. Sige, paliwanag nyo saan napunta yung ginto. Miski kayo, hindi nyo papaliwanag, tatanggapin nyo lang. Tinanggap lang nila. Nagbenta tayo ng ginto, mabuti naman saan napunta. Hindi rin namin alam, pare-pareho tayo. Miski yung mga Marcos loyalists, hindi kaya ipaliwanag. Pero, ang lakas ng loob nito, bakit si Katie raw nabubuhay na marangya? Putang, hindi. Doon ako nang gigil eh. Pati si Katie, grabe na kayo, wala na kayong, hindi na kayo nakontento sa paninira sa mga politikong Duterte. Pati walang kamalay-malay na si Katie. Nakakainit ng ulo tong mga to. Kung anong hanap buhay ni Kitty, kung siya'y modelo, hindi nyo alam kung paano kumikita. Okay. Mga uto-uto kasi. Uto-uto kayo. Ang sagutin nyo, nasan yung pinagbenta ng ginto? Siguro naman alam nyo yung ginto. Ganun ba kay katanga mga Marcos loyalists? Yun lang. Hindi ko nilalahat. Baka may matinong Marcos loyalists na nahihiya din na yung pinagtatanggol nila ay ang daming hindi maipaliwanag na pera. Pero itong hayop na to na nagsabing kay Katie, putya, anong pakailan mo kay Katie kahit na anong gawin niya, hindi yan politiko. Pati si Katie po siya. Nakita ba yung nagrangya si Katie? Hayop na tong mga to. Wala nang maibato kundi napakasimple. Okay.
balikan po natin yung survey. Ganyan po, no? Pinakamaraming mahirap ngayon. 63% nagsasabi na mahirap sila. Pero ano po ang sagot ng mga loyalists? Si Kitty. Bakit mayaman si Kitty? Kasalanan po ba ni Kitty? Kung maraming mahirap ngayon, pero ang dami pong pera. Nasaan yung mga flood control project? 1.4 billion a day. Akala nyo ba wala nang flood control program ngayon? Meron pa rin. Sino nagsabi niyan? Ako ba? Hindi. Si Cielo Magno. Marunong ba sa pinansyon? Undersecretary po ng pinansyon. Marunong po yun. Hindi namin kakampi yun. Dilawan yun, pero hindi makatiis. Kahit nakakampi nyo na, yun dapat. Pagkakampi, nakakatawa no? Bakit daw mahirap ang mga Pilipino? Kasi kagagawan ni Kitty yan. Puta, si Kitty na ngayon na may problema. Malala na itong mga to. Hindi na nakontentong isisi kay Duterte. Pati si Kitty na ngayon. Subukan nyo sabihin kay Basti yan. Okay, balikan po natin. Ang problema, mataas po ang hindi nila inaamin. Sa kanilang pahayag, bumababa daw po ang poverty ngayon. Kasi nga, paano hindi bababa? Po 56 o magkano? 60, 65 o 64? 64 pesos. Pag may 64 pesos na budget ang isang tao, mayaman ka na. Paano hindi liliit ang bilang na mahirap? Pero yung putya, wala pang isang kain yun. 64 pesos. Isang kain mo lang yun. Okay. Naniniwala po ba ako yung survey na marami pong sumusuporta sa impeachment ni BP Sara? Opo. Kasi sinurvey sila eh. Scientific po yan eh. Kaya nga po, yan po ang nakakasama ng loob. Alam na natin na yung problema uto-uto, karamihan ng mga Pilipino nauuto pa rin. Pagdating po sa 2025, mananalo pa rin yung mga Marcos senators. Talagang wala tayong pupuntahan eh. Ang dami pong issue, lalo na po sa pera ng gobyernong ito. Napakaraming issue ng pera, saan napupunta, saan yung mga proyekto, saan yung mga flood control project, nasaan po nakatayo yan. Nakita nyo po, no? Nakakalungkot pag nakita, pati biruin nyo yung umuugang tulay. Putya, lahat po sinisisi sa Duterte. Umuuga yung tulay, sinisik kay Duterte. Lahat, akala ko naman, panahon ni Duterte yun. Putya, noong unang panahon pala yun. Pinakamaraming utang ngayon. Napakalaki na po ng utang natin. Pinakamabilis mangutang. Ang gobyernong to, breaking record eh. Pinakamabilis mangutang. Yung airport po natin, pinakamabilis yung turnaround. Nung panahon ni Duterte, sabi ni Duterte, yung panahon ni Pinoy, yung NAIA, top 10 worst airport sa mundo. Panahon ni Duterte, top 10 most improved airport. Panahon ni BBM, top 10 na naman
Worst airport. Ngayon, pinakamaraming mahihirap na Pilipino. Aurora Albis, thank you very much sa 15 Hong Kong dollars. Pinakamaraming mahihirap na Pilipino ngayon. Alam ko na yan, isisisi na naman yan sa mga Duterte. Pinakamalakas mangutang, walang proyekto, walang pandemya. Maunawaan mo kay Tatay Digong eh. Tanong ko sa inyo, may umangal ba ng umuutang si Tatay Digong? Wala. Wala pong umangal. Bakit? Walang tulay, may tulay. Walang highway, nagkaroon ng highway. Nakikita mo may proyekto. Ito, may pandemya pa. Sino pong aangal ng pandemya? Binigyan ka ng ayuda? Binigyan ka ng libreng turok? 4,000 po yun. Paturok. May isa pang tatanga-tangang vlogger ng mga Marcos, si Coach Bokbok. Coach Bokbok. Ano ang apelyido ni Coach Bokbok? Nakalimutan ko na yung apelyido, Bokbok na lang. Sabi niya, mas malaki pa ang mas malaki pa ang liit lang daw ng ginastos ni Duterte. 300 billion lang daw ang ginastos niya 2 taon sa pandemya. 300 billion ang ginastos ni Duterte sa pandemya. Ano po ang ginawa niya ron? 300 billion na bigyan tayo ng ayuda. 300 billion na ineksyonan po tayo. Magkano po ang budget ngayon? Magkano po budget ngayon sa ayuda? 500 billion isang taon. Yung 300 billion ni Duterte, ilang taon yun? 2 taon. Ibig mo sabihin, Badong, yung ayuda ni Duterte, 2 taon yun? Ang natanggap namin, 8,000. Isang taon, 2 taon, 16,000. Oo, 2 taon yung 300 billion. Bakit ngayon, 500 billion, isang taon lang na budget? Ang tanong ko, nakatanggap ba kayo ng ayuda? nung pandemya ba, nakatanggap kayo ng ayuda? Tanong ko sa inyo. Ilang beses kayo nakatanggap? Magkano? Paki-type nyo po dyan. Ilang beses kayong nabakunahan? 4,000 po isa ang bakuna. Libre po yun. Ilang beses po kayo? Eto. Eto mga nakakatawa. Bobo talaga eh. Oh? Bobo talaga itong mga supporter ni BBM. Aris, binabayaran daw ni BBM. Ilan ang inutang ni Digong na bayaran mo at ng mga apo mo? Bobo. Hindi mo alam, no? Wala ka ideya, no? Si Marcos mas mataas umutang kaysa kay Duterte. Wala ka ideya? Mag-research ka, boy. Magugulat ka. Justified kay BBM. Dapat umangal ka noon. Ayoko magpabakuna kasi utang yan. Dapat sinabi mo yun noon. Inutang nyo ba yan? Ayoko magpabakuna. Ayoko ng ayuda. Inutang nyo ba yan? Ayoko ng ayuda. Nakatanggap ka ba ng ayuda, Aris? Kung nakatanggap ka ng ayuda, magpasalamat ka. Pandemya. Matindi ibang vloggers kahit hindi nakakatawa, may patawa lang effect, inaalam eh. Ngayon, magtanong ko sa inyo, may pandemya ba ngayon? Wala. Bakit mas mataas
ang ayuda. Siguro mas malaki ang natanggap. Nakatanggap po ba kayo ngayon? Ha? Nakatanggap po ba kayo ng ayuda ngayon? Yung mga nakatanggap po kay Duterte, nakatanggap ba kayo ngayon? Wali. Mas mataas ngayon. Meron ba kayong bakuna ngayon? Binakunahan ba kayo ngayon ng 4,000 isa? Wala rin. Wala rin kayong bakuna. Yun po ang pagkakaiba ng distribution ng pera pag walang nakaw. 300 billion, nakatanggap ang marami ng 16,000, 2 taon. Ngayon po, kahit isa, wala natatanggap. 500 billion, 1 taon lang. Bakit kaya? Ayan ang hindi ko alam. kayo na magkwenta. Marlon Doma, thank you very much. Boss Buds, pangkape para lalong ganahan tayo. 50. Hindi ko alam ang basa. CZK. Thank you very much, Marlon. Nakatanggap ng ayuda during tatay's term, first phase, 4K, second phase, 2K, 6K, then 2K. Ayan. Nakatanggap sila na ayuda. Ngayon ba, nakatanggap kayo na ayuda? Mas malaki po ang ayuda ngayon. Wala tayong, hindi po tayo binabakunahan ngayon. Mas malaki na ang budget, wala pang bakuna, mas maliit pa ang bigayan. Mas konti pa nakatanggap. Tapos mananalo pa rin sila. Bakit? Nauuto ng mga katulad ni Gadon. Uto-uto tayo Ano po patunay na uto-uto tayo? Siniraan lang po nila na siniraan si BP Sara dahil uto-uto tayo, marami sa atin gusto nang ma-impeach si BP Sara. Ayon po sa survey. Kaya po kami hirap na magpaliwanag kasi matindi po kalaban natin Ang kalaban natin buong media. Ang budget po ng media matindi. Nakita ko po sa Aktual yan Kasabay ko yan kasi nagkamali kami. Press conference pala yun ng mga press. Hindi ko naman alam dahil ako po ay isang vlogger. Napasok lang ng pasok. Kami lang ni Marley PH yung vlogger doon. Nagtataka kami, nasan kaya ibang vlogger? Yung pala press conference yun ng mga para sa press lang. Alam nyo ba si Abdurrahman? Magsasalita lang siya. Meron siyang cameraman, meron siyang soundman, meron silang editor, meron silang director. Ang dami. Pareho lang kami ng kinover ni Abdurrahman. Si BP Sara lang. Mas magaling pa ako magtanong hindi kay Abdurrahman, magaling magtanong si Abdurrahman. Yung iba, mas magaling pa ako magtanong. Samantalang kami, mga vlogger, kami na yung director, kami yung writer, kami yung on-cam. Kami pa yung cameraman. So, ibig sabihin, mga kapatid, talo talaga kami sa budget. Kaya hirap na hirap po kami. Kalaban namin, mas marami pa po yung BBM vloggers na masigasig na manira. Kaya ganyan po resulta. Resulta ng survey. Kahit na pag tinanong mo yung mga tao, ikaw ba feeling mo mayaman ka ngayon? Mahirap po kami. Mas marami po, pinakamarami pong mahirap in 21 years. Pinakamarami po ang mahirap na nagsasabing mahirap sila ngayon. Kahit pa po ganyan ang sitwasyon, pag tinanong mo sila, iboboto nila sino? Mga senador pa rin ni Marcos. Kasi nauuto pa rin sila
na kahit sila mahirap, ang dahilan ng kahirapan, mga Duterte. Si Kitty daw ang dahilan, sabi ng ungas dito. Si Kitty nang sinisisi.